Grabe, ganito lang pala kasimple manghuli ng maraming alimango gamit ang estilo ng panghuhuling ito. So itatry natin kung marami nga ba tayong mahuhuli sa ganitong estilo ng panghuhuli ng alimango. Pagkatapos ko nga mapanood dyan ay naghanap na nga ako dito mga kabahag ng aking gagamitin para makagawa ng ganoong klase ng panghuhuli sa alimango. Buti na nga lang kamo at meron nga dito na itabi si inay ng iilang bote. Gagamitin niya nga daw ito sa kanyang naiisip na munting business. Habang hindi pa nga ito gagamitin ni inay, ay babawas muna nga ako dito ng iilang mga piraso. Bale, ang gagamitin ko nga lang pala dito ay yung may mga size na 1.5 litro. Basta yung sa tingin nyo ay kakasya yung alimango dun sa loob ng bote. Dahil medyo maliliit na nga yung ibang bote dyan ay hindi ko na nga ito ginamit. Sana nga ay effective yung ganitong estilo ng panghuhuli sa alimango para nga sa susunod na araw na gagamitin namin ito ni tatay ay mas marami kaming mahuling alimango. Nung nakapili na nga ako diyan ng mga bote na aking gagamitin ay dinala ko na nga ito sa loob para nga masimula na yung aking gagawing crab trap. Bale, yung unang step lang na ating gagawin ay puputulin natin o tatanggalin natin yung pinakang ulo ng ating mga bote. Bale, gumamit nga ako diyan ng kutsilyo para nga mamaya ay mas madali ko nga itong maputol gamit nga itong gunting na gamit ko. Kung meron nga kayong mga cutter dyan sa inyo ay mas mainam nga na gamitin nyo na lang yun kaysa nga dito sa gunting dahil nga medyo mahirap nga din pala itong gamitin. Kapag natanggal na nga natin yan, ang sunod lang natin gagawin ay puputulin naman natin ito dito sa may bandang gitna. Gaya na nga lang nitong ginagawa ko. Kapag naputol na nga natin yan, ang sunod lang natin gagawin ay gagawa naman tayo ng pinakang entrance ng alimango o crab. Gamit nga yung bote na pinutol natin kanina. Kapag nagupit na nga natin yan ay ganito nga yung magiging itsura niya. Gaya na nga lang nung sinabi ko kanina, eto nga yung magiging entrance o pintuan ng mga crab papunta dun sa may loob. Syempre hindi nga ito basta-basta papasok kung wala nga pala tayong ilalagay diyan sa loob na pinakang pampain. Bale, ang pwede nga natin gamitin dito na pampain ay isda. Pwede nga natin paglagyan ng pain yung maliliit na lata o kaya naman pisnet tapos ilalagay naman natin ito sa pinakang loob. Ayan, same process nga lang yung ating gagawin para nga tayo ay makagawa ng mas marami pang crab trap. Bale, 9 na piraso nga pala lahat dyan yung aking nagawa at sisimulan ko na nga din pala itong lagyan ng mga butas gamit nga itong aking pinainit na bakal. Maglalagay nga lang tayo diyan mamaya ng pantali para nga kapag ginamit natin ito ay mas matibay ito at hindi agad ito masisira ng alimango na papasok dito sa loob. Kailangan nga natin lagyan ito ng butas sa labas para nga kapag itinaas natin ito ay matatanggal yung mga tubig sa loob. Nang sa ganun nga ay hindi tayo mahirapan kapag inalis natin ito sa tubig. Pagkatapos nga niyan ay maglalagay naman nga ako dito ng tali para nga mas tumibay yung ating ginawang bubo. Bubo trap nga pala yung tawag ng ilan dito sa ganitong estilo ng panghuhuli ng alimango. Ito nga palang taling ito yung magsisilbing pampatibay ng ating pinakang ginawang entrance. At ito na nga pala lahat yung aking nagawa at sana nga kapag ginamit na namin ito sa isang araw ay mas marami po kaming mahuling crab ni tatay. Ayan po, i-update ko po kayo sa isang araw kung effective nga ba yung ganitong panghuhuli sa alimango.